Pakilala mo naman sa amin yang kasama mo, Kyle. Nakangising wika sa kapatid ni Julia na si Kyle. She is pretty. No, she is dazzlingly beautiful. Hindi pa umalis si Corina at Alexa dahil gusto daw ng mga ito na makatulong sa kanila kahit papaano. Inasikaso rin ng mga to ang bisita. Madaling araw na naroon pa rin ang dalawa. Nang wala na masyadong bisita, naisipan nila na magkwentuhan. Di nawala sa harap nila ang alak. Akala niya magkakaroon ng tensyon sa pagitan ni Corina at ni Julia pero nagulat siya na nag-uusap at nagtatawaran ang dalawa na animo ay hindi magkaaway. Everyone, this is Sia. Sia, this is my sister Miles, Julia and Arya. Hi! Hello. Nahihiyang bati ni Sia. Nice to meet you all. And I'm Corina, Kyle's stepsister. Pagpapakilala ni Corina. Saka nilahad ang kamay para makipagkamay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ani naman ni Sia at saka tipid ng ngumiti. You're pretty, Corina chuckled. Well, not as much as beautiful as you are, Sia. I saw you in the magazine. You're stunning, but you're more... Enough with the compliment, both of you. Awat ni Miles na walang tigil sa pagkomento sa isa't isa. Parehas kayong maganda, period. Just like you. Nagulat siya nang biglang sumingit sa kanila ang pinsang si Riley na talagang tumabi pa kay Miles, halatang nagpapakyut. You're pretty. No. No one can describe how beautiful you are, Miles. Only me. Umirap lang sa hangin si Miles at bumaling sa pinsan at masama ng tingin. Pwede ba wag mo na akong bulahin? Di ka nakakatuwa. Nakakainis ka. I have to go. Biglang sambit naman ng lalaking kakakilala lang niya. His name is Klaus Romaldes and he is the cousin of Julia na kasintahan ng pinsan ni Isabel na si Saiden. Kailangan ko magpahinga para magising ako na maaga bukas. Baka hanapin ako ni Saiden bukas eh. And I need to prepare for my wedding invitation tomorrow. Binati muna na to sa nalalapit na kasal bago to umalis. Muli, nagpunta na naman kay Kyle at Sia ang usapan dahil kay Corina na hindi matigil sa pagtatanong kung saan ang mga to nagkita. Dahil doon nagkaroon ng ilangan sa pagitan ni Kyle, Sia at Corina dahilan para maapektuhan ng lahat. Dinig niyang matunog na paghinga at pagtikim na ibang naroon. Wala nagsalita hanggang bumukas ang pinto at napabaling silang lahat dito at niluwa ang kanyang ina. Isabel is outside. Sa harap ng ataol ni Francesca, otomatikong napatayo siya, dali-dali naglalakad papalabas. Kakaibang bilis ng tibok ng puso ang naramdaman niya. Habang palapit sa kwarto ko sa nakaburo ng anak, di niya may tago ang sayang nararamdaman. Narinig lang niyang paano ng dalagay gumaan ang pakiramdam niya. Ano pa kaya kung makita at mahawakan niya to? Tumigil ang pag-indayog ng mundo niya nang bumungad sa kanyang nakatalikod na bulto ng dalaga. Lahat sila'y nag-aalangan lapitan at kausapin to. Kaya't nang makita siya ng ina ni Julia, sumenyas to na lumapit kagad sa dalaga. Dahan-dahan naging paglakad niya palapit. Mula sa likod ay mahigpit niyang yakap ang dalaga. Ramdam niyang pagkabigla nito sa ginawa niya. Hey, I miss you. Isabel was just silent at the moment that she turned around and hugged him back. He sighed in contentment as they cuddled each other. I'm sorry. I'm sorry dahil wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. I'm so sorry. Shh! Pigil niya sa dalaga at saka masuyong hinaplos ang buhok nito. Ninanamnam ang sandaling yakap niya ang dalaga. It's okay, I understand. Di mo kailangan magpaliwanag. I can't cry. I know, he said and smiled. You are carrying my child. Your health is more important. Why are you here? Di ba bawal kang dumalaw sa mga patay? Baka mausog ka. Naramdaman niyang pagbuntong hininga ni Isabel. Nagpapaniwala ka naman sa lolo ko. That's old stuff. There's no such thing as that. They both chuckled. I love you, Isabel. I love you too. Malapad ng iting kumuwala sa labi niya. Wala pala siyang dapat ipag-alala dahil galit ang dalaga sa kanya. Mahal nilang isa't isa at walang sino mang makapaghihiwalay sa kanila. There is no doubt about that. May mawala man sa kanya may darating para pasahin siyang muli. Ngayon, bukod sa anak, may isa pang pumasok sa kanyang isip. Marry her. Mahigpit ang kapit ng binata sa kamay ni Isabel habang pinakikinggan ng mga taong gustong magbigay ng mensahe para sa bata bago ito lagay sa pinakahuling hantungan sa tabi ng lolo at lola ni Tristan. All of them are wearing white collar as a symbol of their sympathy for Tristan and the family. No one can describe the feeling they have right now, especially Tristan. They're all sad but no one can surpass the father's feeling of losing a child. Malungkot siya, oo. Masakit, oo. Pero walang makakatumba sa lungkot at sakit na nararamdaman ni Tristan.
Alam niyang gusto nitong umiyak dahil sa mga mensaheng binibigay ng mga nakikiramay sa kanya. Walang magawa kundi pisilin lang ang kamay ng binata tuwing ang mensaheng tago sa puso ang maririnig niya. Pinagmasdan niya ang larawan ni Francesca, katabi ng puting ataol. May ngiti sa labi, masigla at napakamasiyahing bata. Nakakapanghinayang na maaga tong nawala sa mundong ibabaw. Ni hindi pa niya nasabi sa bata kung gaano ito nakamahal at nagpapasalamat siyang dumating to sa buhay niya. She brought back the old Isabel. Nevertheless, she knows that Francesca now is happy sa tahanan ng Diyos at pinagdarasal niyang sana gabayan sa nito. Condolence! Nangunot ang noon niya nang marinig ang pamilyar na boses mula sa likuran niya dahilan para mapalingon siya. At namilog ang mata niya na makitang pamilya niya. Kompleto ang pamilya ni Isabel. Naroon ang ina at mga kapatid. Di rin niya inaasang makikiramay ang lolo niya at pinsan. It was unexpected. Thank you, sambit ni Tristan. Salamat at nakarating kayo. Nandito kami para sa iyo, iho. Tumango lang si Tristan. Huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa. Tipid ng umitit, muling binalik ang paningin sa harap kung saan naroon si Julia na siyang nagbibigay na ng mensahe. Sinabi nito kung gaano siya nagsising iwan ng bata at kung gaano ito kamahal ng bata. Umiiyak to at pumipiyok sa sobrang pagikbi. Ramdam ng lahat ang lungkot sa mga binitawang salita ni Julia. At gusto kong humingi ng tawad kay Tristan. I'm sorry for causing you too much pain, for leaving you behind, for being a liar, for hurting you and for everything. Di nito napigilang mapahagulgol. Sana mapatawad mo ko. At kung meron man akong magandang bagay na mabibigay sa iyo ngayon, yun ay ang ipagdasal na sana maging masaya ka na. Sana mahanap ang bagay na makapagpapasaya sa iyo. I wish for your happiness. You've already been through a lot and it's time for you to move on and be happy. Tipid na naging pangiti ni Tristan, pero alam niyang napatawad ng binata si Julia. Inaasahan niyang pagkatapos si Julia ay magbibigay ng mensahe si Tristan, o kaya naman siya, pero naibaon na si Francesca sa lupa. Nagsialisa ng mga tao, lahat wala pa rin kibo ang binata. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng puntod. Isabel, you need to rest afterwards, okay? Habilin ng kanyang ina. Hindi ka pa nagpapahinga buhat kahapon. Makakasama sa kalusugan mo at ng mga sanggol. Tubango siya. I will. Ihintayin ko lang si Tristan? Okay. Sambit ng ina at saka ito mahigpit na niyakap. She sighed in contentment. Namiss niya ang yakap ng ina. 10 taon niyang hindi nakayakap ang ganito kahigpit ng ina. She avoided everything, everyone, at ngayon niya napagtantong lahat. Imbes mabuhay sa mundong puno ng puot at galit, dapat maging masaya, magpatpagpatawad at tumanggap. Walang taong perpekto, lahat nagkakamali. Lahat nakakagawa ng kasalanan. She should forgive her father a long time ago so she can live her life to the fullest. She should accept the fact that it's God's will and curse her for blaming her father and for being so bitter all about it. For looking back at the past instead of accepting it and moving on. Kinulong niya ang sarili sa dilim na nakaraan kaya hindi niya nakita ang liwanag ng kinabukasan. At nagpasalamat siyang dumating si Francesca at Tristan sa buhay niya. Dahilan para buksan ang nakakandado niyang puso. Sinundan pa muna niyang ina at mga kapatid na tingin at tinintay rin niyang mga itong makasakay sa kotse. Bago bumalik kay Tristan, alam mo ba kung ba't di ako nagsalita kanina sa harap ng maraming tao? Kasi alam kong alam na ni Francesca ang gusto kong sabihin. Alam niya na mahal ko siya, na hindi siya mawawala sa puso't isip ko kailanman. Di na kailangan pang marinig ng iba. Kaya nga hinintay kong mawala ang lahat maliban sa'yo para masabi ko kung gaano ko kaswerte na siyang pinahiram sa akin ng Diyos. She's one of the best things that happened to me. I did not regret having her in my life because she was the one who opened me to reality. Anito at bumaling sa kanya. That even if you make mistake for once in your life, no, I think I did a lot of mistakes, not just one, but from time to time, meron pa ring isang magandang bagay na nangyari sa buhay ko. Inawakan ng binata ang dalawang kamay niya. And having her for 5 years is worth it. Coming here is worth it. Kasi nakilala ko ang isang katulad mo. Tristan, you and the baby inside you are my happiness now, Isabel. Francesca may have long gone but one thing I'm sure of, hindi niya ako iiwan na nag-iisa bagkos, iniwan niya ako sa isang gaya mo. She entrusted me to you. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagbubuntis niya o naiiyak siya sa mga binitawang salita ni Tristan. I don't know where I stand with you. I don't know what I mean to you. All I know is every time I think of you, I want to be with you. Anito't may dinukot sa likurang bulsa. I'm sorry if I will say this in the cemetery. I know it's not every woman's dream wedding proposal.
Namilog ang mata niya. Umawang ang labi. Di makapaniwalang tumingin sa binata. Automatikong nasapo ang dibdib dahil sa malakas sa pagtibok. Walang salitang lumabas sa bibig niya. She was speechless. Diba? Wala talagang pinipiling lugar ang proposal. Kung mahal mo isang tao kahit saan po pwede kang maghayag ng nararamdaman. Pero pwede mo silang yayain magpakasal. Is he proposing to me? Di makapaniwalang tanong niya sa sarili. I chose to say it here because I still want Francesca to be part of this special moment. Kaya tito ko sinagawa ang proposal na to. Dagdag pa nito at binuksan na isang maliit na kulay puting kahon at tumambad sa kanyang isang napakagandang singsing. Saka lumuhod sa harapan niya. Kinuha ang kanang kamay niya. Kusang nagdaglagan ng mga luha niya at walang humpay sa mabilis sa pagtibok ang puso niya. When I say I love you, please believe it's true. When I say forever, know that I'll never leave you. When I say goodbye, promise me you won't cry, 'cause the day I'll be saying that would be the day I die. She sobbed, still no words coming out of her mouth. Isabel, I know it's cheesy and all, and you hate cheesy, but can I at least have this moment? Nakangiting tanong nito. Okay, she whispered. Tristan blew a loud breath before talking. Hindi ko kayang mabuhay na hindi ikaw ang kasama. Gusto ko ikaw maging ina ng mga anak ko. I want to marry you because you're the first person I want to look at when I wake up in the morning, and the only one I want to kiss goodnight. Because the first time I saw these hands, I could not imagine being able to hold them. But mainly when you love someone as much as I love you, getting married is the only left thing to do. So will you marry me? Alam niyang yun ang sasabihin nito, pero parang nagulat pa rin siya. Parang panaginip niyang ayaw magising pa. If this is a dream, she hopes that no one will wake her up. It's too good to be true. Isabel? Ha? Nauutal na tanong niya. Will you marry me? Hindi ako magsasabang paulit-ulit sabihin sa iyong salitang mahal kita dahil mahal kitang talaga. He is afraid that she will reject his offer. Pero tanga ang tatanggi sa alok ng isang lalaki, lalo na kung mahal naman niya ito. Hindi mo na ba ako mahal? Nag-aaral lang tanong ng binata. May iba na ba? Sabihin mo sa akin. Kung kailangan ko maging malakas at matapang, gagawin ko. Nagdilem ang paningin ng binata. Nagtatagis ang bagang. Whoever he is, he makes sure that he is ready for battle. Gagawin kong lahat dahil akin ka lang. You're mine to begin with anyway. And sometimes I wonder if love is worth fighting for. Then I look at you, I'm ready for war. Natawa siya sa pinagsasabi nito. What's funny? There's no one else silly maliban sa'yo. Sambit niya. You don't have to get into fight to show me you're strong. Babe, it's with you I know I belong. You don't have to tell me how much you love me because I know that you do. Hindi ko rin kayang mawala ka sa buhay ko. Ayokong pagsisihan lahat pagdating ng araw kapag pinalampas ko ang isang tulad mo. God sent you here to save me from so much pain. Nung nakilala niyo ako, wala ang kulay ang mundo ko. Wala akong pakialam sa iba. Ang mahalaga sa akin, hindi ako masaktan kasi sobrang takot ako. Pero nung makilala ko si Francesca at ginulo niyo ang walang buhay kong mundo. When you met me, I'm broken. I'm dead. Alive but living like dead. And you, my love, you brought me back to life again. You and Francesca taught me so much in just a little time. And I want to thank you and her. Dahil sa inyo, kakalimutan kong sakit ng kahapon at haharap sa sarap ng kinabukasan, kasama ka't na magiging anak natin. Ikaw rin ang gusto kong maging ama ng mga anak ko. Ikaw ang mahal ko, ang una at panghuli. I will love you until God decide to take my life. So yes, I will marry you. Tristan. Napakarap-kurap ang binata. You will marry me? Di makapaniwalang tanong nito at dahan-dahang napangiti. You will marry me? Muling tanong nito. Yes, Tristan. Papakasalan kita. I am not afraid anymore. Forever is a long time but I would not mind spending it by your side. Aniya at saka ngumiti. So yes. Yes, Tristan. I will marry you. Yes! Thank you, Lord! Sambit ni Tristan at tumapit sa kanya para siilin siya ng halik ng buong puso niyang tinugunan. Pinasok ng binata ang dila niya sa loob ng bibig niya at tinahamon ito sa dila niya. Sino ba siya para tanggapin ang hamon ng binata? Nakipag-espadahan siya sa dila nito. Pareho pa rin ng namnam ang bawat sandali. She closes her eyes and sighed in contentment. No more pain for her. No more sadness. No more black and white. No more hatred and anger. At sino ba siya para hindi tanggapin ang hamon ng binata? She will write down that there is such thing as happy ever after.
That even broken heart can be fixed. That she can still find flame that will melt her icy heart, just by the touch of one and the right person, that destined for her. She will never regret him or say he wished that she never met him, because once upon a time, he is exactly what she needed. 15 years later. Checkmate! Napatanga na lang si Tristan at di makapaniwala, napatingin sa chessboard, kung saan nahuli ng piyesang kabayo ng bunso at 5 taong gulang niyang anak na si Queen, ang kanyang hari. Itong auna-una ang pagkakataong naglaro sila ng chess dahil noon, hindi pa ito marunong. He couldn't believe it. A 5-year-old little girl just beat him in one round? Wow, that was unexpected. Di naman sa gusto niyang manalo siya para lang makita ng anak na mas magaling siya. Gusto lang niyang manalo para siyang makakuha ng premyo sa anak. A kiss and a cuddle from his youngest. Instead, siya ang natalo at si Queen ang makakakuha ng premyo. I won, Daddy. You lose. Can I get my prize now? Queen said and giggled as he nodded. Lumapit to sa likuran niya, tsaka walang pasabing sumakay sa likuran niya. 1 hour, piggyback? She shouted. Walang nagawa kundi ang hawakan ng makabilan na at malit na hita ng anak para lalayan at manatili ito. Sa likod niya, tsaka siya tumayo. Since when did you become good as mommy, huh? Tanong niya sa anak na nakasampay sa likuran niya. She taught me every time she has a free time, Daddy. Sagot ng anak. Sabi niya wag ko daw ituro sa'yo. He chuckled at what she just said. She said that? Daddy, can I sleep now? Natigilan siya sa sinabi ng anak. Sa tuwing sinasabi ni Queen ang katagang yon, bumabalik sa alaala niya ang huli nitong sinabi bago tutuluyang bawian ng buhay. Ang tagal ng panahon pero parang kahapon lang nang iwan siya ng anak na si Francesca. Pero dahil alam niyang gabi na at kailangan magpahinga ng anak, nakahinga siya na maluwag. Isa pa walang sakit ang bunso niya. She was just tired and sleepy. Sige, dadali na kita sa kwarto mo. Ani at binaba ang anak na nasa likuran pa rin niya upang pangkuin. Susunduin ko pa si mommy eh. We have a date. Magtatampo yun pag nalate ako. Ngumiti ang anak, saka siya nito niyakap. Okay, Daddy. Don't forget my pasalubong. Okay, baby. Sambit niya at saka to hinulikan sa noo. Let's go to bed. Tumango ang anak. Nang mahatid niya ang anak sa silid, hintay pa muna niyang matulog ang anak bago ito iwan. Agad hinanap ang 3 pang anak na kanina pa niyang di mahagilap. Di pa man siya nakakaalis sa kwarto ng anak, nahulaan niya na kung nasa ng 3. His twin Duke and Duchess and his 10-year-old King are in the same room and playroom. His 2 sons, Duke and King, are playing video games, and his daughter, Duchess, was sitting down on the sofa, reading books while drinking milkshake. At night? Mukhang kambal nito ang nakakuha sa pagkahilig sa milkshake. What, Dad? I'm craving for milkshake, Daddy. Pwede bang kahit isang araw lang? Can you give yourself a break for milkshake? Baka naman magtai ka na niyan. Kurot noong saad niya sa anak na walang araw at gabing hindi niya nakita na hindi umiinom ng milkshake. Am I not going to ask of whatever brought you that at this hour? She asked me. Sabi nitong nakatingala sa kanya bago bumaling sa kapatid. And you know how much I hate if she started freaking out over that milkshake. Masarap kasi eh, ani Duchess. Okay, enough playing and off to bed now. Duchess, samahan mo muna si Queen sa kwarto niya. Aalis ako para sunduin ang mommy ninyo. King groaned and looked at him. Can I come? No, may pasok ka pa bukas. Ayaw niya itong isama dahil gusto niyang masolong asawa ngayong gabi. Your mom and I have a date tonight. But I want to visit the hospital. At mukhang ang anak niyang si King ang susunod sa yakap ni Isabel na maging doktor. Ayaw ni Isabel isama to sa ospital dahil sa pinaglalaroan nito ang defib ng ospital. Nakita kasi nitong ginamit yun ng asawa sa isang pasyente. Yun din ang araw na pangarap nitong maging isang doktor. Go straight to bed now. Muling utos niya sa mga anak. Dutch, please stop drinking milkshake. Tumango ang anak at saka tumayo. Ginawa rin ng halik sa pisngi. Good night, Daddy. Good luck on your date with Mommy. Anito at naglakad palabas ng playroom. Alam niyang di siya nito pakikinggan. Ang anak pa niya. Kailan ba'y nakinig sa kanya pag milkshake ang usapan? Sinundan muna nito ng tingin ng anak at bumaling sa 2 kasalukuyang naglalaro. Boys. Night-night, Daddy. Sambit ni King at kinalabit ang kuya nito. Race to the room. Good night, Daddy. Napangiti siya habang nakatingin sa pintong nilabasan ng mga anak. Wala na siyang mahihiling pa sa Panginoon. Masaya at kontento na siya sa mga anak. He loved them unconditionally at kahit anong pagkakamali ang gawin ng mga ito, hindi mababawasan ang pagmamahal niya.
Pagkatapos agad siyang nagtungo sa kwarto para ayusin ang sarili. He wore a suit and he combed his hair. Nagpabango siya. Lahat siniguro niya bago umalis. Nang masiguro niyang matutulog ng mga anak, siniguro pa muna niya na nakalak na lahat ng kwarto ng mga ito. Inabili niya ang mga ito sa kanilang katulong bago umalis para sunduin ng asawa sa ospital. "Can I ask where is Dr. Salvador?" Tanong niya sa sekretary nito na makarating siya sa opisina pero wala doon ang asawa. "Nasa conference room po si Dr. Salvador, sir. Kamiting po niya mga board members ng ospital." "Okay. Anong oras kaya ito matatapos?" "Malapit na po, sir." Sagot ng sekretary niya at saka ngumiti. "May date ba kayo ni Doktora?" "It's our anniversary." Sagot niya rin at saka na minuwestra ang sarili. "Do I look good? Sa tingin mo ba ako ang pinakagwapong asawa?" The secretary chuckled. "Kayo lang naman ang asawa niya, sir. At opo, ang gwapo niyo sa suot ninyo. Kahit sino may in love sa inyo. I'll wait for her outside." "Sige ho, sir." Tulad ng sabi niya, doon na lang siya naghintay sa labas. He waited for half an hour and he never gave up because he all know that it's all worth it. Alam niyang kahit gaano pa katagal ang hintay niya sa labas, alam niyang may darating. Her beautiful wife is coming, the woman whom he will love eternally. Past 8 na. Nakakaramdam siya ng antok kaya naman agad siyang tumayo at naglakad para hindi makatulog. Naglakad siya hanggang sa hindi niya napansin na nakarating siya sa harap ng pinto ng kwarto kung saan doon nakahiga ang anak, kung saan to namatay. Gusto niyang buksan ang pinto at hinihiling na sana pagbukas niya ay naroon ng anak. Nakangiti. Masiglat walang sakit na iniinda. He wants to see her again. He wants to open it but then realization hit him. Wala nang anak. 15 taon nang patay. Naroon pa rin ang sakit pero tanggap naman niya. He already accepted the fact that Francesca is no longer with them anymore. At di sapat na malulungkot dahil ayaw nitong malungkot siya. But the longing is there. He missed her daughter so much. "Hey there, handsome." It's like music to his ears. Dahil doon ang lungkot na naramdaman, kusang nawala. She's still wearing her lab coat but he can see underneath that lab coat her red dress that matches her perfectly hourglass body. She's wearing light makeup and was so effortless. Her eyes, framed by long lashes, wore a bright light brown and it seemed to brighten his world. A straight nose, cupid lips seemed the picture of perfection. Had she smiled, he would sigh in contentment. Had she laughed, he would laugh with her. And had she wept, that he would want to comfort her. She is a beauty. "Happy 15th anniversary, my love." "Happy 15th anniversary to you too, my love." "Do I look fine?" Kapag ko'y tanong ng asawa sa kanya. He smiled. "Of course, you're perfect," komento niya. "At kung tatanggalin ang lab coat na suot mo, mas magiging maganda ka." Isabel chuckled as she started to take off her lab coat. Parang bumagal ang takbo ng oras nung dahan-dahan, hinuhubad ng asawa ang lab coat nito. Di niya mapigilang mapalunok habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ng dalaga. Di tuloy niya maiwasang tanungin ng sarili kung nagdala ba talaga si Isabel ng 4 na sanggol sa sinapupunan nito. Parang walang bakas na nagbuntis ito. Naroon pa rin ang kagandahan ng katawan. "Eyes up, my love." Nagangat siya ng tingin at nagtamang mata nila ng asawa. "Remember, we're on a date. Baka naman ibang date ang gusto mo mangyari. I won't give that to you." Nakangisi siyang umiling. "Nope. Pero kung gusto mo, gano'n na lang gawin natin. Mas exciting." Naalala niya tuloy nung unang taon nila bilang mag-asawa. Kahit palagi niyang sinasabi dito na hindi niya ito iiwan, hindi pa rin ito maiwasang matakot. Takot na baka tulad ng ama nito, iwan din niya ito. Kaya naman mas pinagigihan pa niya at mas minahal ang dalaga. Pinaramdam na kahit kailan hindi niya ito iiwan, na tanging kamatay lang makapaghihiwalay sa kanila. Hanggang unti-unting nawala ang takot sa mata ng dalaga, hanggang wala na tong makita sa kanya kundi ang pagmamahal at pag-aaruga niya. Kahit na ganon, di pa rin siya huminto sa pagpaparamdam sa asawa kung gaano niya ito kamahal. He loves her dearly. "No," mariing sambit ng dalaga. "Date ang gagawin natin." "Then that?" Pilyong sambit niya. "I miss you already," he said huskily. Lumapit ang dalaga at saka ito hinilikan sa labi na buong puso niyang tinugon. Lihim na ng dumon ang bumitaw sa halik ang asawa, tsaka nakangiting sinapo ang kanyang mukha. "Okay, fine. But only if you promise that you will behave. Pagbibigyan kita." "Okay, promise." Biglay lumamlam ang tingin ng asawa sa kanya. "Have I told you how much I love you?" He smiled and nodded. "Always, my love. Why?" "I love you. Keep that in mind."
Isa sa naging pagbabago ni Isabel mula nang maging asawa sila, pagiging sweet nito sa kanya, bagay na di nito ginagawa dati. I love you too, Isabel. Ngumiti ang asawa. So, let's go? Wika nito at saka nilahad ang kamay. He smiled as he stared at his wife. Ang swerte niya na siyang nagustuhan at napangasawa ni Isabel. Ang tulad ni Isabel di na dapat pang pakawalan. He was the luckiest man. Sa loob ng 15 taong pagsasama bilang mag-asawa, masasabi niyang napakasaya niya. May mga pagsubok man na dumating. Sa kanilang pagsasama, hindi sila nagpapadala doon. Bagkos mas nagiging matatag pa ang relasyon nila bilang mag-asawa. Dahil mahal nila ang isa't isa, at dahil nariyan ang anak na dahilan kung ba't mas tumibay pa ang kanilang pagsasama. 15 years ago, he met her as a cold and heartless person, a woman who doesn't care of other people's feelings. Ang babaeng di niya inaasang bubuo sa pagkatao niya. Ang doktor ang magliligtas sana sa anak niya, ngunit ngayon ay nagligtas sa puso niya. Ngayong asawa na niya at mahal na mahal niya. Wala na siyang mahihiling pa. He is happy and contented, kasama ng asawa at mga anak sa hirap at ginhawa, at gagawin niyang lahat para manatiling buo at masaya ang pamilya niya. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Tristan at Isabel. Sana po ay nakapulot kayo ng aral at inspirasyon. Nagsimula man sila sa mali, ngunit naging kasiyahan naman ng isang bata. Nakamit ang pamilyang matagal niyang hinintay. Napunan ng pagmamahal ang pusong nananabik sa pagmamahal ng isang ina. Maraming salamat pong muli, and God bless everyone.